wag mong mamaliitin ang ordinaryo. Dahil ang ordinaryo galing sa Diyos, nagiging extraordinaryo. Amen? Just like Jesus, let us choose the ordinary, the normal in our life. Because even if it is ordinary and normal, it is created by God. And whatever is created by God, it is always special. It is always extraordinary. Amen? Tingnan niyo po, itong mga taong pinili ng ating Panginoon, oo, hindi sila nag-aral, mahirap lang sila, wala silang impluwensya, pero nakagawa sila ng mga milagro. Nung tinuruan sila ng ating Panginoon, nung sinugo sila, ano yung nagawa nila? Bumalik sila sa Panginoon, nag-report sila, kinwento nila, na napakarami nilang napagaling na mga may sakit. Napakarami nilang mga taong natulungan. Napakarami nilang mga tao na kung saan napalabas nila ang mga masasamang espiritu. Paano nila nagawa yun? Sa tulong ng Diyos. Kaya nga, wag mong iismulin yung iyong kalagayan kahit na sabihin mo na yan ay normal at pangkaraniwan. Amen? Ang problema naman kasi sa atin, minsan nananaginip tayo at nangangarap ng ibang buhay. Pero bago ka maghanap ng ibang buhay, pasalamatan mo itong buhay na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. That life that you have is already a miracle. Not everybody has been blessed and graced with a life. Amen? Meron pong mga iba nangangarap, sana yumaman ako, sana gumanda-ganda ang aking bahay, sana magkaroon ako ng maganda sasakyan. Wala pong masama doon. Pero bago ka mangarap ng ibang buhay, pasalamatan mo kung normal ang buhay mo. Amen? Meron po akong kakilala, napakayaman. Pero alam niyo pong malungkot na kwento, yung mga anak niya, pinagdarasal, agad na siyang mamatay. Nakakalungkot kasi sinasabi nila, aanuhin pa niya yung pera, ang tanda-tanda na niya. Sana agad na siyang matigok para mapasa amin na yung pera, para ma-enjoy na namin yung pera. Anong klaseng buhay yun? Di po ba? Bago ka maghanap ng ibang buhay, pasalamatan mo kung yung iyong buhay normal. Dahil ang normal na buhay, lalong-lalo na sa pamilya, yan yung buhay na payapa, yan yung buhay na masaya. Amen? Alam ko po, mayroong mga iba sa inyo nangangarap na mas maging matino yung kanilang mga anak. Pero pinasalamatan nyo na po ba sa Diyos na normal yung mga anak nyo? Kasi alam po natin, hindi po lahat ng mga magulang biniyayaan ng normal na anak. Meron po akong kakilala, special yung anak niya, at palaging umiiyak dahil minsan, bigla-bigla na lang nagwawala yung bata. At pag nagwala yung bata, hindi mo yan mapapatahimik, hindi mo yan makokontrol. Nung nga minsan, bumili daw siya ng bagong TV worth 30,000. Biglang nagwala yung bata, anong ginawa? Biglang sinuntok, biglang sinira. Nawala, nasayang yung 30,000. Masisisi ba niya yung kanyang anak? Yung mga normal bang bagay sa ating buhay, pinapasalamatan mo. Halimbawa na lang po, yung ating pang-amoy, yung ating panlasa. Alam niyo po, merong mga ibang tao nagkaroon ng COVID. Hanggang ngayon, hindi pa bumalik yung pang-amoy nila. Hanggang ngayon, hindi pa bumalik yung panlasa nila. Ang tawag po ng mga doktor dyan is long COVID. At wala pa po silang makitang lunas. Hindi po nila ma-explain bakit kahit nawala na yung COVID, hanggang ngayon hindi pa sila makaamoy, hindi pa rin sila makalasa. Anong klase pong buhay yun, no? Could you just imagine? Kumakain ka araw-araw, hindi mo nalalasa. Kaya nga, kahit na nakakaamoy ka ng mabaho, magpasalamat ka. Yan yung normal. Kaysa sa wala ka na amoy, hindi po ba? Kahit na kanin lang at tuyo yung iyong kinakain, masap nalalasa mo yung maalat, magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Kasi meron tao na mabibili niya yung gusto niyang kainin, pero pag sinubo niya, walang lasa. Amen?
pasalamatan nyo din po na normal yung mga asawa nyo. Amen? Lalong-lalo na yung mga mister nyo. Kasi meron mga ibang misis, minsan nagdarasal na sana iba na lang yung mister nila. Pero I tell you, meron po mga ibang misis, hindi rin normal yung mga asawa nila. Sino yung mga yon? Yung mga may sakit. May sakit, hindi na makatayo. Bedridden na. Sila na lahat yung nagtatrabaho. Mag-isa lang sila. Meron mga ibang misis, nagdadasal, sana mabuhay ulit yung kanilang mga mister. Alam niyo po yung mga lalaki, matiisin. Amen? Yung mga mister, matiisin. Kasi kaya nilang tiisin, madalas yung hindi pagiging normal na mga misis nila. Di ba? Sino talaga yung hindi normal? Yung lalaki o yung babae sa relasyon? Aminin. Pero kahit na hindi normal minsan yung misis, anong ginagawa ng lalaki? Tahimik lang. Pinasalamatan mo ba yun? Na pag tumotopak ka, pag pinagbibisita mo yung asawa mo, tahimik lang siya, pinagtitiisan ka. Pagkatapos ikaw pang may ganang magreklamo. Di po ba? Thank God for the normal things in your life. Because normal they may seem, they are God's grace. What seems very ordinary, if it comes from God, thank the Lord for those because they are truly extraordinary. Tandaan mo, saan magmumula ang pagpapala ng buhay mo? Saan magmumula ang bendisyon ng buhay mo? Saan magmumula ang lakas mo? Diba? Wala nang iba kung hindi dun sa mga pangkaraniwan, simple at araw-araw na nangyayari sa iyong buhay. Kaya nga, before trying to find something else, look at what God has given you and thank God for them. The ordinary is extraordinary because it comes from God's grace. The ordinary in your life is already God's miracle for you.